What? Ikaw ang nagyaya sa akin tapos ngayon bigla mong sasabihin na hindi ka makakapunta? Wika ni Sandra sa kaibigang si Nicole na siyang kausap sa kabilang linya. Nasa entrance siya ng Sanders, isang bar sa Makati kung saan sila nagkasundong magkita ni Nicole. Subalit ang magaling na kaibigan niya ay bigla na lang nag-back out last minute. Sorry na, Sandra. Bigla kasing dumating si Jello dito sa condo. Naglalambing kasi may bigla ang business travel siya sa Singapore bukas. Anito na ang tinutukoy ay ang nobyo nito na isang businessman. College best friend ni Sandra si Nicole. At sa kulang isang dekadang pagkakaibigan nila, hindi yun ang unang pagkakataon na inindiyan siya ng kaibigan para sa isang lalaki. Sorry na talaga, Sandra. Promise babawi ako sa'yo. Tuloy pa rin tayo bukas. Ako pa ang susundo sa'yo sa kondo mo. Ang usapan nila ng kaibigan ay magna-night out sila ng gabing yon at kinabukasan ay magpapaspa sila. Fine. Ano pa bang magagawa ko? I'll just enjoy the night alone. Sagot niya kay Nicole. Malay mo, may makilala kang boylet ngayong gabi, di ba? Tapos siya na pala ang dawan mo. E di, ipagpapasalamat mo pa na inindiyan kita ngayon. Bahagya niyang inikot ang mga mata. Sa tingin mo talaga may makikilala akong matinong lalaki dito sa bar, Nicole? Grabe ka naman, Sandra. E di ba si Tita Serena at Tito Matthew sa bar nagkakilala? Anito na ang tinutukoy ay ang mga magulang niya. Anak si Sandra ng dating modelo na si Serena Buenavista at businessman na si Matthew Samaniego. Nagkakilala at nagsimula ang pag-iibigan ng mga magulang niya sa bar ng isang casino sa Amerika. Sandra found it romantic. Yes, pero ayaw niyang magkaroon ng katulad na love story sa kanyang mga magulang. Kung makikilala niya ang lalaking para sa kanya, gusto niya ay sa unique na setting naman. Tulad na lang ng kapatid niyang si Gideon na nakilala ang babaeng mapapangasawa sa ospital na pag-aari ng pamilya nila. Well, sa US yun, at noong panahon pa nila, Dad. I don't think may mga matinong lalaki pa sa bar ngayon, Nicole. Sige na nga, magpakasaya ka na dyan sa kandungan ng boyfriend mo. Anya sa kaibigan bago ibaba ang tawag. Pumasok si Sandra sa bar. Dahil mag-isa ay sa bar counter siya dumiretso. Naupo siya ron at umorder ng paboritong cocktail drink. Hi miss, are you with someone? Wika ng isang lalaki sa tabi niya. Mula sa iniinom ay bumaling si Sandra sa katabi. May itsura ang lalaki at maganda ang ngiti, subalit hindi niya ito type. I'm sorry, I'm not interested. Diretsong sagot niya sa lalaki. You've got a boyfriend already? Tila dismayadong tanong nito. I'm single. You're just not my type, mister. Anya na nagawa pang ngumiti sa kausap. Nakita ni Sandra ang pagkapahiya sa mukha ng lalaki bago mabilis na umalis sa tabi niya. Nagkibit-balikat siya at ibinalik ang atensyon sa iniinom. Pihikan si Sandra pagdating sa lalaki. Kaya naman sa edad na 28 ay 2 pa lamang ang naging nobyo niya. Hindi pa nagtagal ang relasyon niya sa 2 ex-boyfriend dahil hindi naman malalim ang nararamdaman niya sa mga ito. Kumbaga, sinubukan lang niyang i-date ang mga ito dahil kahit papaano ay pumasa ang mga ito sa taste niya. Ayos lang sa kanya na hanggang ngayon ay single pa rin siya dahil hindi naman siya nagmamadaling magkanobyo. Ayaw niyang magsettle basta-basta. Gusto niya, kapag nagkanobyo siyang muli, ayun na ang lalaking pakakasalan niya. Sa ngayon ay susulitin na lang muna niya ang single life habang hindi pa niya nakikilala ang lalaking makakakuha sa pihikan niyang puso. Sa nagdaang oras ay ilan pang lalaki ang lumapit at sinubukang magpakilala sa kanya. Subalit wala sa mga yon ang pinaunlakan ni Sandra. Hanggang sa nagpasya na siyang umuwi. Nasa exit na siya ng bar nang isang lalaki ang muling tumawag sa kanya. Miss, wait. Ay, ang hirap talagang maging maganda. Pabirong wika ni Sandra sa sarili bago humarap sa lalaking nakasunod sa kanya. Nagmana si Sandra sa kanyang ina na dating isang modelo. Kaya naman hindi katakataka na high school pa lang siya ay hinahabol na siya ng mga lalaki. Kanina pa kita napansin sa bar counter pero ngayon lang ako lumapit sa'yo. Pwede ko bang makuha ang number mo, miss? Tanong ng lalaking kaharap. Pinasadahan ni Sandra ng tingin ang lalaki. May tama na ito ng alak base sa namumulang mukha nito. Sorry, I don't give my number to strangers. Diretsong sagot niya. Hindi niya mabilang kung ilang beses na niyang nasabi ang mga katagang yon sa gabing yon. Then let me introduce myself. I'm Darwin.
Itinuro nitong isang bagong kotse na nakaparada malapit sa kanila. That's my car. Pwede kitang ihatid pa uwi, miss. Sorry, I'm not interested in getting to know you. Hindi rin ako interesado sa kotse mo, mister. Really? Baka naman pa-hard to get ka lang. Alam mo bang type ko ang mga ganyan, miss? Hinawakan nito ang braso niya. Salubong ang kilay na pumiksi si Sandra mula sa hawak nito. I said I'm not interested. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Bago pa makasagot ang lalaki ay isang baritonong tinig ang nagsalita. You heard the lady. She said no. Bumaling si Sandra sa isa pang lalaking lumabas sa exit ng bar. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha nito. Sanay siyang makakita ng mga gwapo, subalit ito na yata ang pinakagwapong lalaking nakilala niya sa buong buhay niya. Kahit na simpleng t-shirt at pantalon lamang ang suot ng bagong dating, ay lutang na lutang ang gandang lalaki nito. Para itong isang Greek god na bumaba sa lupa. Sander, ikaw pala. Wika ng bastos na lalaking nangungulit kay Sandra. Agad itong lumayo sa kanya at tila maamong tupang yumuko sa Adonis na bagong dating. Sinubukan ko lang namang hingin ang number ni Miss Ganda. Pero ayaw niya kaya babalik na ako sa loob. Bye. Pagkatapos bumalik ng lasing na lalaki sa loob ng bar, ay naiwan si Sandra kasama ang gwapong lalaki na may pangalang Sander. Okay ka lang, miss? Tanong sa kanya ng Adonis. Yeah, I'm okay. Muli ay napatitig si Sandra sa gwapong mukha nito. Matangkad si Sandra sa height na 5'8", subalit hanggang baba lamang siya ng lalaki. Hula niya ay nasa 6'3" ang height nito. Bukod sa gwapong mukha ay maganda rin ang katawan nito. Bakat ang matipunong braso nito sa suot na t-shirt. You don't look okay, miss. May ginawa ba sa'yo ang lalaking yun bago ako dumating? Tila may pag-aalalang tanong nito. Napakurap si Sandra at umiling. No, I'm okay. I'm okay. Kung pwede lang niyang sabihin na mukha lang siyang hindi okay. Dahil yun ang unang pagkakataon na natulala siya sa kagwapuhan ng isang lalaki. Are you sure? Oo, okay lang ako. Salamat nga pala. Kung wala ka, baka kung ano nang nagawa sa akin ng lalaking yun. Talaga, Sandra? Kahit na marunong ka mag-taekwondo at kayang-kaya mong ibalibag ang lalaking yun kanina? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. It was nothing, miss. I don't tolerate those kind of behavior in my bar. Sagot nito na nagpakurap kay Sandra. Kaya pala kilala ko nung lalaki kanina. Ikaw si Sander na owner ng bar? Naalala niyang Sanders ang pangalan ng bar. Yeah, I'm Sander, na may-ari ng bar. Bahagyang natawang sagot ng lalaki. Alexander Serrano. And I'm Sandra. Sandra Samaniego. Nakangiting pakilala niya sa lalaki. Yun yata ang unang pagkakataon na siya ang nag-effort na unang magpakilala sa isang lalaki. Nice to meet you, Sandra. I hope you had a great time in my bar despite what I've witnessed earlier. Oo naman. First time ko dito sa bar mo at nag-enjoy ako, kahit mag-isa ako. You're alone? Oo, inindiyan kasi ako ng best friend ko eh. Pinili niyang samahan yung boyfriend niya kaysa sa akin. But I did had a great time. Expect me to come back. I'll treat you to drinks next time. Talaga? Hindi ka ba malulugi nun? No, don't worry. A drink or two won't hurt the bar. Nakangiti pa rin sagot nito. Parang ako dapat yung manlibre sa'yo dahil ako ang tinulungan mo. I told you it was nothing, Sandra. Hindi, ako pa rin ang may utang sa'yo. Nakangiting hit niya. Sumulyap siya sa isang bukas na coffee shop sa tapat ng bar bago ibinalik ang tingin kay Sander. I'm pretty sure sawa ka na sa alak dahil sa negosyo mo. So baka gusto mong magkape? Tumikhim ang binata at alanganing ngumiti. I would love to, Sandra. It's just that I can't leave the bar right now. Marami kaming customer ngayon dahil weekend. Napakurap si Sandra sa rejection na natanggap mula kay Sander. Subalit agad niyang ibinalik ang ngiti. Right, maybe next time? Akamang magsasalita si Sander nang isang lalaki naka-uniforme ng bartender ang lumabas at may binulong dito. Thanks, Ian. Susunod ako. Wika ni Sander sa empleyado na kumausap dito. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Sandra. I'm sorry, kailangan ko nang bumalik sa loob, Sandra. Sure. Pauwi na rin naman ako. Salamat ulit and nice meeting you. Will you be safe going home alone? Kaya mong mag-drive? Wala akong kotse, magta-taxi na lang ako.
At cocktail drinks lang naman ang ininom ko. Anya rito. Coding ang sasakyan ni Sandra ng araw na yon kaya hindi niya dala yon. Tumango si Sandra at ngumiti. Ingat ka, Sandra. Balik ka dito sa bar. Babalik talaga ako. Wika ni Sandra sa sarili habang lulan na ng taxi pa uwi. Nang gabing yon ay hindi mawala sa isip niya si Sander at ang gwapong mukha nito. Kinabukasan, lunchtime na nang dumating sa kondo niya si Nicole para sunduin siya. I'm sorry last night, Sandra. Bungad sa kanya ng kaibigan. It's fine. Bale walang pagdidismiss niya rito. Pinanliitan siya ni Nicole ng mga mata. Teka, ba't ganyan ang reaksyon mo? Tapos walang talak. Don't tell me, may nakilala ka kagabi sa bar. Dahil hindi siya nagilihim kay Nicole ay ikinuwento niya rito ang tungkol kay Sander. Sanay naman ako makakita ng gwapo dahil sa mga pinsan ko at sa mga models na nakakatrabaho ko. Pero alam mo yun, para akong tangang natulala sa kanya kagabi. Ganun siya kagwapo, Nicole. Nitanya ni Sandra sa kaibigan. Dating editor si Sandra sa isang fashion magazine, kaya marami siyang nakakasalamuhang gwapong modelo sa industriya. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang mag-resign siya dahil hindi na siya masaya sa trabaho. Sa ngayon ay nagpaplano siyang magtayo ng negosyo kasama ang pinsan niya sa side ng ina. Oh my God, finally! In love ka na, Sandra? Hindi makapaniwalang tanong ni Nicole. I don't know, basta sigurado akong gusto ko siya. Yun ang unang beses na nakaramdam si Sandra ng ganong kasiding atraksyon sa isang lalaki. Tinanong mo na ang pangalan, sana inaya mo na rin ang date. Humuso siya. I asked him for a coffee pero tinanggihan niya ako. What? Tinanggihan ka niya? Baka taken na. Hindi ko alam. Samahan mo ako bumalik sa bar mamaya. I need to know things about him. Kailangan kong malaman kung single pa siya. Anya, yun ang unang beses na na-curious si Sandra ng ganon sa isang lalaki. At alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung single pa ba si Sander. Paano kung may girlfriend na? Ani Nicole. Then I'll move on and forget about him. Girlfriend pa lang naman, hindi pa asawa. Hindi mo man lang susubukang agawin? Umiling si Sandra sa kaibigan. Hindi ako ganong klaseng babae, Nicole. Ni minsan ay hindi niya naranasang maghabol sa lalaki dahil siya ang laging hinahabol. Besides, she was raised by her parents with grace and poise. Sayang, hindi ako pwede tonight, Sandra. Sunday ngayon, may pasok na ako bukas. Hindi ako pwedeng malate dahil may maaga akong presentation. Isang advertising supervisor si Nicole sa isang ad agency. You won't come with me tonight? Nakalabing tanong niya. I can't. Alam mo naman kung gaano kasungit yung boss ko. Konti na lang talaga. Magre-resign na ako at mag-a-apply na lang sa isa sa mga kumpanya ng pamilya mo. Maraming pag-aaring kumpanya ang pamilya ng ina ni Sandra, ang mga Buenavista. Isa kasi ang mga Buenavista sa mga pinakamayamang angkan sa buong bansa. Laking gulat nga ni Nicole nang una nitong malaman ang tungkol doon. Kahit naman kasi ubod ng yaman ang pamilya ni Sandra ay simple lang siyang kumilos at marunong siyang makihalubilo sa pangkaraniwang tao. Kaya naging matalik na magkaibigan sila ni Nicole kahit nanggaling ito sa middle class family. Kwentuhan mo na lang ako ng ganap bukas, okay? Bili ni Nicole kay Sandra bago sila maghiwalay ng hapong yun. Kinagabihan ay nagtungo siya muli sa bar na pag-aari ni Sander. Kumpara kagabi ay mas nag-ayos siya ng gabing yon. Suot ni Sandra ang paboritong mini black dress at heels. Siniguro din niya na on point ang makeup niya. Pagdating niya sa loob ng bar ay agad siyang luminga sa paligid. Hindi niya inaasahang makikita niya si Sander sa bar counter. Abala ito sa pagtitimpla ng alak. Dumiretso siya sa bar counter. Hi, 1 glass of margarita please. Nakangiting wika niya kay Sander, kasabay ng pag-upo sa bakanting stool. Sandra, you're back. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. Sabi ko naman babalik ako, di ba? Pinagmasdan niya ang lalaki. Isang apron ang nakapatong sa puting t-shirt na suot nito. Subalit hindi yun nakabawa sa kagwapuhan nito. Wala kang kasama? Wala, hindi na naman pwede yung best friend kong si Nicole. May pasok bukas kaya ayaw niyang magpuyat. How about you? Pwede ka magpuyat on a Sunday night? Anang lalaki matapos ilapag ang baso ng cocktail drink sa harap niya.
Wala akong trabaho ngayon, kaka-resign ko lang. Anong dati mong trabaho? Editor-in-chief ako sa isang magazine. Nakangiting tumango si Sander bago binalingan ng ibang customer. Habang sinisimsim ni Sandra ang kanyang cocktail drink, ay pasimple niyang pinanood si Sander sa ginagawang pagtitimpla ng alak. Habang patuloy siyang nakatingin dito ay dumodoble ang kagwapuhan nito sa mga mata niya. Pagkatapos ilapag ni Sander ang ginawang alak sa harap ng customer ay bumalik ito sa harap ni Sandra. Napatikim ang dalaga dahil mukhang nahuli ng lalaki na pinapanood niya ito. Sorry, ang sarap mo kasing panoorin. Wala sa sariling sambit niya. Come again, Sandra? Tila na biglang wika ni Sander. I mean, ang galing mo magtimpla ng alak, tapos ang sarap pa. This margarita is so good. Nakangiting wika niya. Gustong murahin ni Sandra ang sarili. Simula pa kagabi ay nawawalan na siya sa sarili kapag kaharap ang lalaki. Glad to hear that. Thank you. Malapad ang ngiting sagot ni Sander na muntik na namang magpatulala kay Sandra. Gaano katagal na pala tong bar mo? Wala pang 5 months. Kaya pala ngayon lang ako nakapunta. Well, hindi rin naman kasi ako madalas mag-bar. Really? But this is your second time in a row. Hindi ko in-expect na babalik ka agad ngayon. Like I said, wala akong trabaho ngayon kaya wala akong ginagawa. Ayoko namang magkulong lagi sa kondo. Bakit ka naman nag-quit sa trabaho mo? Nakibit balikat siya. Gusto ko ng bagong environment. Ikaw, bakit parang naisip mong gawing negosyo? Mahilig ka ba sa alak? Bahagya itong natawa. Not really, but I like mixing drinks. Natutuwa ako kapag nag-enjoy ang mga tao sa mga alak na tinitimpla ko. Buti okay lang sa asawa mo na ito ang negosyo mo. I mean, I'm sure marami ka nakikilalang babae dito sa bar. Bahagyang nakaangat ang kilay na usyoso niya kay Sander. Gusto niyang palakpakan ng sarili sa smooth na pagtatanong sa binata. Hindi masyadong halata na gusto niyang malaman ang relationship status nito. I'm not married, Sandra. Nakangiting sagot ni Sander. Girlfriend? Wala rin. Lihim na nagdiwang siya sa sagot na yon ng lalaki. Really? Parang hindi naman ka panipaniwala yan? Kung may girlfriend ako, bakit ko naman siya i-deny? Ang sama ko namang boyfriend nun. Wala ka talagang girlfriend? Wala, Sandra. I don't have time for a relationship right now. Mas gusto ko mag-focus dito sa negosyo ko. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Paano kung may babaeng mag-aya sa'yo ng date? Tatanggihan mo kahit na maganda yung girl? Gaano ba kaganda? Tila naaaliw na tanong ni Sander. Magandang maganda, matangkad din, pwedeng pumasang model. Kulang na lang i-describe mo ang sarili mo, Sandra. Pangaasar sa kanya ng isang bahagi ng isip. Well, I'm sorry but I will still decline. Like I said, this bar is my priority right now. Sagot ni Sander. Tila may batong dumagan sa dibdib niya sa isinagot ng lalaki. Hindi siya agad nakapagsalita. Sandra, are you okay? Untag ng binata. Pilit siyang ngumiti dito at tumango. Oo naman. Isang baso pa nga nitong margarita. Ang sarap eh. Daan-daan sa pag-inom, Sandra. Natawa siya. Ano ka ba? Cocktail lang to. At saka, hindi ba dapat matuwa ka kapag maraming umu-order ng alak? It's good for the business. Well, even if I'm the owner of this bar, I still promote responsible drinking. Don't worry, responsible ako. Mataas din ang alcohol tolerance ko. Pagkatapos niyang ubusin ang pangatlong cocktail drink na ibinigay ni Sander, ay nagpunta siya sa restroom. Pagbalik niya ay nagpasya siyang magpaalam na sa binata. Total ay lalong dumarami ang tao sa bar. Magkano yung ininom ko? Tanong niya kay Sander habang kinukuha ang wallet mula sa bag. Huwag ka na magbayad. Your drink's on me, Sandra. Nakangiting sagot ni Sander. Ha? Inilibre mo ako? Yes, I told you kapag bumalik ka, hindi kita pagbabayarin. Hindi ka ba malulugi nito? Konti lang naman ang nainom mo. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Sober up before going home. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Sandra. Thank you sa panilibre at dito sa tubig. You're welcome. Ubusin mo yung tubig bago ka umalis. Sa lahat ng bar owner, ikaw yung ayaw malising ang customer mo. Natawa si Sander habang nagpupunas ng counter.
Nang gabing yon, umuwing may ngiti sa mga labi si Sandra. Kahit na nalaman niya mismo sa bibig ni Sander na wala itong panahon na makipag-date. Anong nangyari sa lakad mo kagabi, Sandra? Nalaman mo ba kung single at available pa sa market si Sander, the hot bar owner? Nangiintrigang tanong ni Nicole nang magkita sila kinabukasan pagkatapos ng trabaho ng kaibigan. Oo, single siya pero hindi raw siya nakikipag-date ngayon. Nangihinayang na wika ni Sandra at inilahad ang sinabi ni Sander kagabi. Baka naman bading ang lalaking yun, tapos kaya nagtayo ng bar para lagi siyang makakita ng mga boys. Umiling siya sa akusasyon ng kaibigan. Ano ka ba, Nicole? Kung bakla ako at gusto ko makakita ng mga lalaki, gym ang itatayo ko, hindi bar. Siguro masyado lang siyang seryoso sa business niya. I mean, look at him. Masyadong hands-on sa negosyo, pati pagbubartender kinarir. Anong balak mo? Ano pa? Di mag-move on at kalimutan siya. Tulad ng sinabi ni Sandra, hindi siya ang tipo ng babae na naghahabol sa isang lalaki. Talaga, final answer na yan, Sandra. Oo naman, kahit nagaano pa kagwapo, kabait, ka-gentleman at kayami ng braso ni Sander, hindi ko siya hahabulin dahil hindi naman ako aso. Natawa si Nicole. Pero seryoso, yummy ang braso? Oo, pero huwag mo nang ipaalala sa akin at kakalimutan ko na nga siya, di ba? Subalit lumipas ang mga araw. Hindi nagawang alisin ni Sandra sa isip niya si Sander at ang gwapong mukha nito. Kaya naman isang linggo ang nakalipas, natagpuan niyang muli ang sarili sa bar ng binata. Sandra, you're here again. Tila na biglang bati sa kanya ni Sander na naabutan niya sa bar counter. Hi Sander, kamusta tong bar mo? Nakangiting bati niya rito. It's doing good. 1 glass of margarita? Natatandaan mo pa yung paborito kong cocktail drink? You were here just 6 days ago. Of course, I'll remember it. Nakangiti siyang tumango at kapag kuway tumikim. Actually, Sander, hindi ako nagpunta dito para uminom. Magtatanong sana ako kung may opening dito sa bar mo. Opening? Oo, nabanggit ko na sa'yo na wala akong trabaho ngayon, di ba? Now I'm kind of looking for a job. Kumunot ang noo ni Sander. You said you're an editor, Sandra. Bakit dito ka sa bar ko naghahanap ng trabaho? Hindi ko pa kasi alam kung babalik ako sa magazine o mag-change career ako. For now, kailangan ko ng trabaho para may panggastos ako. Ngumiti siya. So, pwede ba ako mag-apply dito sa bar mo bilang staff? Tumikhim si Sander kasabay ng paglapag nito ng ginawang cocktail drink sa harap niya. I'm sorry, Sandra. Wala kaming opening dito sa bar. At kung meron man, I don't think tatanggapin kitang staff ko. Nanlumo siya sa narinig. Really? Bakit naman? You're pretty. Hindi ko pwedeng maging staff ko dahil baka dumami ang away dito sa bar. Ayaw ko ring mabastos ka ng mga lasing na customer. Bigla ay nag-init ang mga pisngi niya. Kung ganon ay nagagandahan naman pala sa kanyang lalaki. So I'm sorry but I can't accept you as a staff member here in my bar. Muling wika ng binata. How about sa bahay mo? Baka kailangan mo ng housemaid, Sander. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Tila na bigla ito sa sinabi niya. Mag-a-apply ka ang housemaid? Kasambahay? Why not? Kailangan ko ng pera ngayon. Marunong naman ako sa gawaing bahay. Maglinis, magluto, name it. Totoo ang sinabi ni Sandra. Kahit na mayaman ang pamilya niya ay pinalaki sila ng mga magulang na marunong sa gawaing bahay. I don't really need a housemaid right now. Even though I'm living alone in my house, I can attend to all my needs, Sandra. Siya naman ang nabigla. Talaga? Marunong ka sa gawaing bahay? Ngumiti si Sander. Yes, I know how to cook and wash the dishes. How about tagalinis ng bahay? You know, baka kailangan mo ng tagawali sa tagapunas ng alikabok sa bahay mo. Magaling ako dyan, Sander. Bahagyang natawa ang binata. Tila naaaliw sa sinabi niya. Gusto mo talaga ng trabaho? Tumango siya habang pinaglalaroan ang basa ng cocktail drink. Tila nag-isip si Sander bago ito muling nagsalita. Well, actually, kailangan ko ng labandera. Napakurap-kurap siya. Ha? Labandera? As in, someone to do your laundry? Tagala ba? Yes, labandera. Hindi ako satisfied sa laundry shop kaya ako lang ang naglalaban ng damit ko. Since busy ako dito sa bar, I'm thinking of hiring someone who can do my laundry.
Ako! Walang pag-aalinlang ang wika niya. Magaling ako maglaba, Sander. Pwede ako maging labandera mo. Kung kanina ay nabigla si Sander nang sabihin niyang mag-a-apply siya sa bar nito, ngayon ay napatitig na lang sa kanyang lalaki. Seryoso ka, Sandra? You will do my laundry? Oo naman, magaling ako maglaba no. Kapag tinanggap mo akong labandera mo, hindi ka magsisisi. Kahit luma mong damit, magmumukhang bago sa akin. Seryoso ka ba talaga dyan? Seryoso ako. Nagdududa ka ba sa skills ko? Dahil ba maganda ako? Mukha na akong walang alam sa gawaing bahay? Diyan ka nagkakamali. I'm good with household chores, Sander. Subukan mo ko para malaman mo. Okay. Nakanguso at tila naaaliw na sagot nito. Okay, as in, pumapayag ka nang magtrabaho ako sa'yo? Hired na ako bilang labandera mo? Tumango si Sander. Well, yes. You can do my laundry once a week. Namilog ang mga mata niya bagong humiti. Thank you, Sander. So, kailan ako magsisimula sa trabaho? Kailan kita ipaglalaba? Pwede ka ba sa Miyerkules? Pwede, wala pa akong trabaho, remember? Okay. Kinuha nito ang notepad sa bulsa ng suot na apron at may kung anong isinulat doon. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang pinilas na papel. Here's my address. I'll be expecting you on Wednesday, Sandra. Binasa niya ang address ng binata. Natigilan siya nang makitang sa isang subdivision yon. Hindi ka sa condo nakatira, Sander? No, I have my own house. Magsasalita pa sana siya nang may tumawag kay Sander na empleyado. Habang lumalalim ang gabi ay mas naging abala ang binata kaya nagpaalam na rin si Sandra. Huwag ka na magbayad. Your drink's on me. Wika ni Sander. Nako hindi, magbabayad ako, Sander. Really, Sandra? Huwag ka na magbayad kung ayaw mong bawiin ko yung trabahong binigay ko sa'yo. Napanguso siya at ngumiti. Fine, salamat sa libre. See you on Wednesday, Sander. Hindi ka babalik bukas? Well, kailangan ko magtipid. At nakakahiya kung lagi mo akong ililibre. Baka malugoy ka na talaga. Natawa ito. You take care, Sandra. See you on Wednesday. Masayang umuwi si Sandra sa kanyang condo unit. Kinabukasan ay sinadya niyang makipagkita kay Nicole sa mall paglabas nito sa trabaho. Laglag ang panga ng babae nang ilahad niya rito ang trabahong inalok sa kanya ni Sander. Akala ko ba hindi ka maghahabol sa lalaki? Ano tong ginagawa mo, Sandra? Pumasok kang, what? Labandera? My goodness. Iiling-iling na wika ni Nicole sa kanya. Hindi naman ako maghahabol, Nicole. Gusto ko lang laging makita si Sander at maging kaibigan siya kahit papaano. Hindi naman kasi ako laging pwedeng magpunta sa bar at baka mapagkamalan niya akong alcoholic. Don't worry, titigil din naman ako kapag nagsawa na ako. Depensa niya sa kaibigan. Patuloy lang na umiling si Nicole. Seryoso ka talaga? Maglalabandera ka para lang sa lalaking yun? Oo nga, bakit? Marunong naman ako maglaba kaya hindi ko mapapahiya ang sarili ko sa kanya. Baka nakakalimutan mo, you're a Buena Vista ay nasa Maniego, Sandra. Anong sasabihin ng parents mo kapag nalaman nila na ang unika iha nila pumasok na labandera? Siyempre, hindi naman ito malalaman ng pamilya ko, Nicole. At sa tingin mo, hindi mahahalata ng Sander na yun na mayaman ka? Kutis mo palang halatang hindi ka na naaalikabukan. Humuso siya. Well, pumayag siya na kunin akong labandera, so malamang naniwala siya sa sinabi ko na gipit ako sa pera. Hinawakan ni Nicole ang kamay niya. Look at your hand, Sandra. Hindi ka ba natatakot na magasgasan yan kapag naglabandera ka? May washing machine naman siguro siya, at uso naman ng gloves, Nicole. And like I said, temporary lang naman to. I don't think aabutin ako ng 3 months. Kapag nawala na ako ng interest kay Sander, hindi ko na rin siya ipaglalaban, no? Paano kung imbis na magsawa ka, lalo ka mabaliw sa lalaking yun? Then siguro, aakitin ko siya? Pabirong sabi niya. Namilog ang mga mata ni Nicole. Hinawakan pa nito ang magkabilang balikat niya. Sino ka? Hindi na ikaw ang Sandra na kilala ko. I never imagined na may isip ang mangakit ng lalaki. Hindi siya nabigla sa reaksyon ni Nicole dahil kahit siya ay hindi makapaniwala sa sarili. Ni sa hinagap ay hindi niya na-imagine na papasok siyang labandera para lang makalapit sa isang lalaki. Hindi niya alam kung anong ginawa sa kanya ni Sander at ganoon na lamang ang pagnanais niya na mapalapit dito.
Hay, ewan ko sa'yo, Sandra. Sana hindi mo pagsisihan yung gagawin mo. Ani Nicole. Ngumiti siya sa kaibigan. Thank you sa support, Nicole. Ngayon, samahan mo ako mag-shopping. Umari ko ang kilay nito. Anong ipag-shopping mo? Mga sabong panlaba? Kapag labandera ba, ikaw ang kailangan mag-provide ng sabon? Inosenteng tanong niya. Natawa si Nicole. Nagjo-joke lang ako. Siyempre, magpapalabang magpo-provide ng sabon. Unless nasa laundry shop ka. Ngumuso siya. Kailangan ko mag-shopping ng mga bagong damit. I mean, hindi naman pwedeng magpunta ako sa bahay ni Sander na naka-Chanel at Gucci. Magdududa ang lalaki kung kahit sa paglalaba ay branded ang mga damit na suot niya. Halos 2 oras silang namili ni Nicole ng mga damit sa isang local fashion brand. Doon na rin sila sa mall nag-dinner ng kaibigan. Dumating ang araw ng Miyerkules, alas 9 ng umaga, ay lulan si Sandra ng taxi patungo sa address na ibinigay ni Sander. Kalahating oras ang nakalipas ay nakatayo na siya sa tapat ng isang bungalow. Mababa ang gate ng bahay kaya tanaw niya yon mula sa kalsada. Agad na umagaw ng pansin niya ang garden ng bahay na punong-puno ng iba't ibang halaman na halatang alaga ng kung sino mang nakatira roon. Ito ba talaga ang address ni Sander? Bakit parang babae ang nakatira? Ang daming halaman. Ani Sandra sa sarili. Sa kabila ng pagdududa ay nag-doorbell ang dalaga. Ilang minuto ang lumipas, natanaw niyang lumabas ng pinto si Sander. Halatang bagong gising lang ang lalaki dahil magulo pa ang buhok nito. Ang gwapo pa rin niya kahit bagong gising. Anya sa isip. Nakasanda ang binata at itim na shorts. Pinigilan niya ang sariling mapatitig sa nakahantad na mga braso nito. Sandra, ikaw pala yan. Nakangiting wika ni Sander. Agad nitong binuksan ang gate para sa kanya. Good morning, Sander. Sorry na paaga yata ang punta ko. No, it's fine. Ako tong late na gising. Hindi naman nakapagtataka yon dahil sa negosyo mo. Bumaling siya sa garden. Sa itong bahay na to? Yes, ibinenta sa akin ng kaibigan kong architect 3 years ago. Sabi mo wala kang kasama sa bahay. Ibig sabihin, ikaw ang nag-aasikaso nitong garden? Yes, mahilig ako sa halaman kaya mas pinili ko ang bumili ng bahay kaysa tumira sa kondo. Namamangang ibinalik niya ang tingin kay Sander. Something wrong, Sandra? Sorry, hindi lang ako makapaniwalang plantito ka pala. Sagot niya. Ngayon lang ako nakakilala ng ganito kagwapong plantito. Gusto pa niyang idugtong, subalit pinigilan niya ang sarili. Natawa si Sander. Well, nagmana ako sa mami ko, mahilig sa halaman. Come on, let's get inside. Mainit na dito sa labas. Pagpasok nila ay na-impress siya sa ayos ng bahay. Minimalist yon at malinis. Do you want something? Coffee? Juice? Sorry, wala akong may aalok na breakfast. Hindi pa ako nagluluto eh. I don't eat breakfast in the morning. Nakahawak sa batok na wika nito. Nag-breakfast na ako, don't worry. Drinks din. Ngumiti siya. I'll have orange juice kung meron. Sige, dito ka muna. Ani Sander. Iniwan siya nito para magpunta sa kusina. Pagbalik ng binata ay dala nito ang isang baso ng juice at isang tasa ng kape. Napansin niyang nakapaghilamos na ito. Salamat. Anya sa lalaki nang inabot nito ang baso ng juice sa kanya. You're welcome. Anong sinakyan mo papunta rito? Nag-taxi ako. Pero malapit lang pala tong bahay mo mula sa gate ng subdivision kaya mag-jeep na lang ako next time para makatipid. Next time, pwede mo akong i-text kapag pupunta ka para masundo kita sa entrance ng subdivision. Talaga? Pero wala akong number mo. Ibibigay ko sa'yo bago ka umalis mamaya. Inilibot niya ang tingin sa bahay habang umiinom ng juice. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dito, right? If you don't mind me asking, nasan ang parents mo? They both died when I was 20. Wala akong kapatid, Sandra. Oh, I'm sorry. It's okay. Kasual na sagot nito at tipid ng ngumiti bago uminom ng kape. Wala ka ng ibang kamag-anak? Yung lolo ko, but I moved out of his mansion 5 years ago. Madalas kasi kaming magtalo. Pinipilit niya akong mamahala sa negosyo niya. Ayoko. My grandfather owned a construction firm, pero wala akong interes na pamahalaan yun. This year, I finally decided to put up my own business. Yung bar? Anya. Tumango ang binata.
Yes, Lolo and I made a deal. Nag-invest siya sa bar business ko at kapag naging successful yun, hindi na niya ako pipiliting pumalit sa kanya bilang CEO ng kumpanya niya. Hahayaan na niya akong gawin ang gusto ko sa buhay. Pero kapag bumagsak ang bar, babalik ako sa poder niya and I'll have to be his successor. Kaya pala ayaw mo mag-girlfriend ngayon. Tipid na ngumiti si Sander. Gusto ko munang mag-focus sa bar. Kapag nag-girlfriend ako, I'll be unfair to her. Kasi hindi ko may bibigay sa kanya buong atensyon ko. Kung mahal ka ng girlfriend mo, siguro naman maiintindihan niya kung bakit hindi siya ang priority mo. Unfair pa rin, Sandra. Kapag nagmahal ako, gusto ko buong atensyon ko. Nasa babaeng mahal ko. Hindi niya napigilang hindi mamangha sa sinabi ni Sander. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Yung iba kasi basta-basta nakikipagrelasyon kahit hindi naman seryoso. Ngumiti lang ang binata bago uminom ng kape. Siya naman ay napatitig dito. Bago pa siya matulala ay tumikhim siya at sumimsim na lang ng juice. Maglalaba na ako. Nasaan pala yung maruming damit mo? Tanong niya kay Sander matapos nilang ubusin ang iniinom. Nasa laundry area sa likod. Let's go. Iginiya siya ni Sander sa parting yon ng bahay. Tumambad kay Sandra ang automatic washing machine at dryer. Naroon na rin ang hamper ng binata na puno ng labada. I already organized my dirty clothes. Nagkahiwalay na yung puti sa tikolor. Inihiwalay ko na rin yung mga pantalon. Nakangiting bumaling siya kay Sander. Don't worry, ako ang bahala sa labada mo. Thanks, Sandra. Sige, magsisimula na ako para matapos agad. Call me when you need something. Nasa loob lang ako. Nang iwan siya ni Sander ay nagsimula siyang inspeksyonin ang labada nito. Napakunot noo siya nang mapansin na wala ni isang brief o boxer sa hamper na naroon. Teka, hindi ba siya nagsusot ng underwear? Hindi ba nakakaluslos daw pa ganun? Wika ni Sandra sa sarili. Imposibleng hindi nagsusuot ng underwear si Sander. Siguro ay nakalimutan ng ilabas ng lalaki ang maruruming underwear nito. Kaya naman pumasok siya sa loob ng bahay para tanungin ang binata. Naabutan niya si Sander sa terrace ng bahay. Walang suot na pang-itaas ang lalaki habang nagpo-push up doon. Muntik nang mapanganga si Sandra habang pinapanood ang paggalaw ng muscles ni Sander sa braso at likod. Huminto ang lalaki nang mapansin ang presensya niya. Sandra, may kailangan ka? Tumayo si Sander at inabot ang tuwalya sa bangkito. Tumikim siya habang pinapanood itong punasan ang pawis sa muka. Diyos ko, nag-breakfast naman ako pero bakit bigla akong nagutom sa pandesal? Anya sa isip. Kailangan ko ng tubig. Wala sa sariling wika ng dalaga. Tubig? Hindi ba gumagana yung gripo? Or you mean you need water to drink? Tila nagtatakang tanong ni Sander. Alanganin siyang ngumiti. Hindi, joke lang. Kasi, napansin ko na wala kang underwear sa labada mo. Nakalimutan mo yatang ilabas. Imposible naman kasi hindi ka nag-underwear, di ba? Bahagyang namula ang leeg ni Sander. Hindi ko talaga isinama, Sandra. Ako na maglalaba nun. Ha? Bakit? Marunong naman ako maglaban ng underwear ng lalaki. I just think it's inappropriate. Ngumuso siya. Bakit? Labandera mo naman ako. Kahit anong ipalaba mo sa akin, ayos lang. Mapadamit, bedsheet, kurtina o underwear mo man. Don't worry, hindi naman kita i-judge kung maliit man o malaking size ng brief o boxer mo. Tumikim ang kaharap. Alright, Sandra. Isusunod ko na lang sa'yo. Ngumiti siya at tumango. Dito ka pala nag-exercise sa terrace ng bahay mo? Well, these days, wala akong time magpunta sa gym. Hindi ka ba naiilang? Baka may mamboso sa'yo. Natawa ito. Wala namang masyadong dumadaan dito. Yung mga kapitbahay mo, baka mamaya pinapanood ka na pala. Walang nakatira sa kabilang bahay. Dito sa isa, parehon ng matanda ang nakatira. I don't think may interes silang bosohan ako. Ikaw lang ang namboboso sa kanya, Sandra. Musig sa kanya ng isang bahagi ng isip. Come on, let's get inside. Kunin ko yung mga naiwang labahin sa kwarto. Wika nito. Mabuti pa nga. Sang-ayon niya. Habang nakasunod siya kay Sander ay hindi mawala ang mata niya sa malapad nitong likod. Pumasok ang binata sa silid nito habang siya ay nanatili sa nakabukas na pinto. Sa muling paglabas ng lalaki ay dala na nito ang naiwang labahin. Ako na bahala dito. Balikan na sa pag-workout mo, Sander. Anya sa binata nang tanggapin ng hamper. Thank you, Sandra.
Oh, by the way, XL size ng boxers ko. Nakangiting wika nito bago tumalikod. Naiwan siyang nakaawang ang mga labi. Pagbalik niya sa laundry area, napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Sander. XL nga ang size ng boxers nito. Ibig sabihin, malaki ang ano niya? Wika niya sa sarili habang hawak ang isang piraso ng boxer briefs ni Sander. Ang dami naman niyang maruming underwear. Ilang beses ba siyang nagpapalit sa isang araw? Sabit pa ni Sandra sa kawalan nang makitang kulang 20 piraso ang maduduming underwear ni Sander. Hindi lang siya malinis sa bahay, pati rin sa katawan. Malalaman kaya niya kung kukuha ako ng isang boxers niya? Napailing si Sandra sa masamang ideyang pumasok sa isip niya. Inabala na lang niya ang sarili sa trabaho. Bago niya isinalang sa automatic washing machine ang labada ay binanlawan niya ang mga damit at isa-isang binaligtad. Inihiwalay na rin niya ang mga damit base sa klase ng tela ng mga ito. Kahit na marunong siya maglaba ay nag-research siya ng mga teknik sa paglalaba. Siyempre hindi siya susugod sa gera na walang bala. Kulang 2 oras ang nakalipas, nakasalang sa washing machine ang huling batch ng mga damit na nilalabhan ni Sandra nang labasin siya ng binata. Hi Sander! Nakangiting bati niya sa lalaki. Nakasuot na ang lalaki ng puting t-shirt at cargo shorts. Halatang bagong ligo. Sandra, tama na muna yan. Come on, let's have lunch. Nakapagluto na ako. Huminto siya sa ginagawa. Nagluto ka? Yes, come on. Sige, hihintayin ko lang matapos tong mga pantalon mo. Last na to eh. Sandra, mamaya na yan. Hindi naman tatakbo yung mga labahin eh. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Hinubad niya ang suot na gloves at sumunod sa binata. Pagpasok sa komedor ay naabutan niyang nakahanda na ang hapag. Wow, sinigang na salmon? Tanong niya kay Sander nang makita ang pagkain sa mesa. Yes, I hope kumakain ka niyan. Oo naman, paborito yung luto ni Mommy. Then let's eat. Nakangiting wika nito. Naupo sila sa silya. Habang nilalagyan ni Sandra ng kanin ang plato, ay sinalina naman ni Sander ng tubig ang maso niya. May pitcha din doon ng orange juice. Hindi lang siya gwapo. Macho din. Marunong magluto at talagang gentleman. Lahat na yata ng magandang katangian pinakyaw ng lalaking to. Namamanghang ani Sandra sa isip. Excited na tinikman niya ang sabaw ng niluto ni Sander. Halos tumapat ang luto nito sa luto ng mami niya na kumuha pa ng lesson sa culinary school. What? Do you like it? Nangingiting tanong ni Sander. Sander, ang sarap mong magluto. Puri niya sa binata. Tell me, chef ka rin ba? Parang binubola mo na ako niyan, Sandra. Masarap talaga. Baka maparami ang kain ko. Napagod pa naman ako sa paglalaba. Kumain ka ng marami. Marami naman talaga ako niluto. Salamat. Nabanggit mo na paborito rin tong luto ng mami mo. Do you live with your parents? Tanong nito sa gitna ng pagkain. Hindi. Nakabukod na ako. Nasa probinsya kasi ang parents ko. Hindi naman siya nagsinungaling dahil kasalukuyang nasa Cebu ang parents niya at nagbabakasyon. Anyway, ang sarap talaga nitong luto mo. Anya at muling sumubo bago pa makapagtanong ulit si Sander. Thank you, Sandra. I'm glad na gustuhan mo. Ngumiti siya at uminom ng tubig. Pagkatapos kumain ay sandali siyang nagpahinga bago tinapos ang naiwang labada. Pasado 4:00 na ng hapon nang natapos si Sandra. Tinupi pa kasi niya ang mga nilabhang damit. Thank you for today, Sandra. Wika ni Sander nang magpaalam siya rito. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi binigyan mo ako ng sideline. Anya sa binata. Here, your payment for today. Inabutan siya nito ng 2,000. Sander, ang laki naman nito. Wala pa nga yatang 10 kilo yung labada mo. Sige na, tanggapin mo na. Hindi na, 1,000 lang. Pinakain mo pa naman ako ng masarap na lunch. Bahagyang umangat ang 1 kilay nito. Tanggapin mo na, Sandra. Sige ka, hindi ko nakukunin ulit ang serbisyo mo kapag hindi mo tinanggap ng buo tong bayad ko. Sa huli ay nakangusong tinanggap niya ang 2,000 mula rito. Fine, salamat. Ang bait mong boss, Sander. Galante pa. Sana lahat kagaya mo. Ngumiti lang ito at kinuha ang susi ng kotse. Come on, ihahatid na kita. Ha? Sigurado ka? Okay lang naman na mag-taxi na lang ako. Total, malaki naman tong binayad mo sa akin. Sige na, wala pa naman akong gagawin.
Mamaya pa ako pupunta sa bar. Dahil gusto rin niya na makasama pa si Sander, ay pumayag na siyang magpahatid dito. Sumakay sila sa kotse nito, kasimbango yon ng binata. Saan kita ihahatid? Tanong ng lalaki paglabas nila ng gate ng subdivision. Sa SMDC Tower sa Timog. Doon yung condo namin ni Nicole, yung best friend ko. Magkasama kami sa unit para makamura sa renta. Mabilis na sagot niya. Hindi siya pwedeng magpahatid sa sariling kondo dahil pag-aari ng pamilya niya ang condo tower na tinitirhan niya. At bawat unit doon ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Sikat din yon na pangmayaman na kondo. Nanghinayang si Sandra dahil mabilis ang naging biyahe nila patungo sa kondo ni Nicole. Salamat, Sander. Anya sa binata. Thank you too, Sandra. I'll see you next week. Nakangiting sagot nito. Pinagsawa niya ang mga mata sa ngiti ng binata bago bumaba sa kotse nito. Hinintay din niyang makaalis si Sander bago umakyat sa kondo ng kaibigan. Sandra, bakit nandito ka? Nabiglang bati ni Nicole. Halatang kadarating lang nito mula sa trabaho dahil naka-office clothes pa ito. Dito ako nagpahatid kay Sander. Sagot niya sa kaibigan. Oh, kamusta naman ang paglalaba mo sa lalaking yun? Nakangusang tanong ni Nicole. Pasalampak na naupo siya sa sofa nito. Medyo masakit ang katawan ko. Kailangan ko magpamasahe bukas, Nicole. Natawa ang kaibigan. Ano, nagsisisi ka na ba? Nakangusang umiling siya. Sulit ang sakit ng katawan ko, Nicole. Ang gwapo talaga ni Sander tapos ang laki ng katawan niya. Nakita ko rin yung abs niya kanina. Tapos pinakain pa niya ako. Diyos ko, anong pinakain niya sa'yo? Nanlalaki ang mga matang tanong ng babae. Ha? Siyempre pagkain. Nagluto siya ng sinigang na salmon. Oh, akala ko naman kung ano na pinakain niya sa'yo. Natawa siya. Green-minded ka talaga. Natawa rin ang kaibigan. Paano hindi ako mag-iisip ng kung ano? Kung makapagsalita ka na sulit ang sakit ng katawan mo, parang may kung anong ginawa kayo ng lalaking yun. At bakit mo naman nakita ang abs niya? Nagubad ba sa harap mo? Nag-exercise kasi siya kanina. Confirmed, ang laki nga ng braso niya, Nicole. Parang ang sarap maglambitin. Ay, kumusta yung baba? Malaki rin kaya? XL ang size ng boxer niya. Sana kumuha ka ng isa. Sira, hindi ako ganun. Mamaya, malaman niya na kulang ng isang boxer niya. Nakakahiya. Tatawa-tawang inabutan siya nito ng lotion. Oh, lagyan mo ng lotion niyang kamay mo. Don't worry, Nicole. Naka-gloves naman ako kanina habang naglalaba. Talaga? Buti hindi nagtaka sa'yo si Sander dahil ang arte mong labandera. Magkano naman ang binayad niya sa'yo? 2,000. Seryoso? Sa laundry shop wala pang 500 ng gastos niya. Ang galante naman niya. O baka nagandahan sa labandera. Ano ka ba? Mabait lang talaga si Sander. Kahit gusto niya ang binata, ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Subalit hindi niya napigilang hindi mapangiti nang maalala na nanggaling mismo sa bibig ng binata na maganda siya. Kinabukasan ay nagpunta si Sandra sa mall para magpamasahe. Kumakain siya ng paboritong salad sa paboritong restaurant sa naturang mall nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya nang makitang si Sandra ang tumatawag. Good afternoon, Sandra. Nagwala ang dibdib ng dalaga nang marinig ang boses ng binata mula sa kabilang linya. Sander, hi. Napatawag ka? Teka, may problema ba sa nalabhan ko? May nawala ka bang damit? Wala. Gusto ko lang itanong kung available ka bukas. Ha? Oo, wala naman akong gagawin bukas. Kung ganun, pwedeng pumunta ka ulit dito sa bahay. Magpapalaba sana ako ng bedsheet at comforter. Sige. Pupunta ako bukas. Ganong oras pa rin ba? Pwede mong agahan. Hindi ako pupunta sa bar mamaya. Sige, see you tomorrow, Sander. See you, Sandra. Hindi mapuknat ang ngiti niya nang ibaba ang tawag. Masaya siyang umuwi ng kondo niya. Kinabukasan, 8:00 ng umaga ay nakarating si Sandra sa bahay ni Sander. Naabutan niyang nag-aayos ng mga halaman ng binata. Iniwan ni Sander ang ginagawa at lumapit sa kanya. Sandra, akala ko ite-text mo ako. Hindi na. Sinabay kasi ako ng best friend ko hanggang sa gate ng subdivision. Naglakad na lang ako, total malapit lang naman. Nag-almusal ka na? Oo. Ano ba lang ginagawa mo? Nagdidilig ka? Lumapit sila sa hardin ng bahay. No, I was checking the plants. Nag-aalis ako ng mga tuyong dahon.
Sa gabi ako madalas magdilig dahil tanghali na ako nagigising sa umaga. Sagot ni Sander. Pinagmasdan niya ang mga halaman nito. Ang iba roon ay nakapaso habang ang iba ay diretsyong nakatanim sa lupa. Ang ganda ng mga halaman mo, Sander. Thanks, Sandra. Napatitig siya sa isang malaking halaman na pamilyar ang itsura sa kanya. Anong tawag sa halaman na to, Sander? This one is Monstera deliciosa alba variegata. Talaga? Maraming ganitong halaman si Mommy sa bahay namin. Ganitong-ganito ang itsura. May mga puting patches rin sa dahon. Kaso mas malalaki lang kaysa dito. Really? Puno ng kuryosong baling ni Sander sa kanya. Oo, alagang-alaga niya mga yon. Ngumiti siya. Ang healthy ng mga halaman mo, halatang inaalagaan mo mabuti. Salamat, Sandra. I really do take care of them. Para mga tao din kasi ang halaman. Kailangan inaalagaan silang mabuti. Sagana sa dilig ang mga halaman ni Sander. Ibig sabihin, kapag nagka-girlfriend siya, sagana din sa dilig mula sa kanya. Bilang tanong niya sa isip, natawa tuloy siya sa sarili. Bakit nakangiti ka, Sandra? Untag sa kanya ni Sander. Naisip ko lang, magaling ka rin siguro mag-alaga ng tao, Sander. I'm not sure. Wala pa akong anak. Girlfriend, siguro naman nagka-girlfriend ka na. Well, according to my ex-girlfriends, I was a good boyfriend to them. Tipid ang ngiting sagot nito. Ang swerte naman nila, naranasan nilang alagaan mo. How about you, Sandra? Marami ka nang naalagaan lalaki. 2 lang. Hindi ko rin sure kung naalagaan ko sila. Pareho kasing hindi nagtagal lang naging relasyon ko sa 2 ex-boyfriend ko. Pero ngayon, kapag nagka-boyfriend ako, aalagaan kong mabuti. Tulad nitong pag-aalaga mo dito sa mga halaman mo. Maswerte ang magiging ex-boyfriend mo. Ikaw din naman, swerte ng susunod mong girlfriend. Pareho silang napangiti ni Sander sa isa't isa. Ilang sandali pa ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Dinala siya nito sa laundry area. Naroon na ang bedsheet at mga comforter na lalabhan niya. If you need help, call me. Mabigat tong comforter, baka mahirapan ka. Ani Sander. Kaya ko na to, Sander. Pero kung kailangan ko ng tulong, tatawagin kita. Anong gusto mong lunch mamaya? Ano bang iluluto mo? Kung anong gusto mo, yun ang iluluto ko. Nagwala ang puso niya. Pwedeng mag-request ng fried chicken? Mahilig ka sa fried chicken? Oo. Pero okay lang naman kung hindi yun ang iluto mo. Sure, Sandra. Fried chicken ang lunch natin mamaya. Lumaki ang ngiti niya. Talaga? Bait naman ni Bossing? Bossing? Di ba boss naman kita ngayon? Natawa ito. Ikaw talaga. Sige na, aasikasuhin ko muna yung iluluto kong manok mamaya. Malaki ang ngiting sinimula ni Sandra ang paglalaba. Wala sa sariling inamoy niya ang punda ng una ni Sander. Naamoy niya roon ng binata. Subalit unti-unting nabawasan ang ngiti niya nang mapagtanto na mahirap maglaban ng bed linen. Sandra, anong ginagawa mo? Napahinto siya sa pagkukusot ng bedsheet nang makita si Sander. Kunot ang noon ng binata habang nakatingin sa kanya. Naglalaba? Nakangiting sagot niya sa lalaki. Bakit mo kinukusot? Sira bang washing machine? Silk kasi tong bedding mo, Sander. Hindi siya ideal i-washing machine. Baka masira ang tela. Gamit ang basang kamay ay pinahid niya ang pawis sa noo. Stop that, Sandra. Put those bedsheets in the washing. Sigurado ka? Okay lang naman sa aking mag-handwash. Sa halip na sumagot ay lumapit ito sa kanya. Kinuha nito ang bedsheet at ito na mismo ang naglagay sa washing machine. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Basa ka, Sandra. Konti lang naman, matutuyo din to. Nabasa ang t-shirt niya kanina nang banlawan ang nilalabang comforter. Come inside, magbihis ka muna. Baka magkasakit ka. Wala akong dalang ekstrang damit, Sander eh. I have. Yun na lang muna ang isuot mo. Gusto niyang mapangiti bigla na maisusuot niya ang damit ni Sander. Yung labada ko, iwan ko na lang muna? Yes, automatic naman yan. Tumango si Sandra sa binata at sumunod dito. Ilang sandali pa ay inabot sa kanya ni Sander ang isang t-shirt. Kahit na matangkad siya ay umabot pa rin sa gitna ng hita niya ang damit nito. Paglabas niya ng banyo ay naabutan niya ang binata sa kusina na gumagawa ng sandwich. Salamat dito sa t-shirt, Sander. Bumaling sa kanya ang lalaki. Napansin niyang saglit itong natigilan bago ngumiti. Here, magmerienda ka muna. Salamat, bossing.
Naiiling nang umiti ito. Stop calling me bossing. Ayaw mo? Tunog mafia boss eh. Natawa siya. Ang gwapo mo namang mafia boss, Sander. Nagangat ito ng kilay na tila tinutokso siya sa sinabi niya. Talaga? What? For sure, alam mo na gwapo ka. Nakita ko may salamin ka sa kwarto mo. Humalakak ito. Thanks, Sandra. Come on, kumain ka na. Ito na po, sir. Ayaw mo ng bossing eh. Just Sander. Okay, Sander. Good. Next time, never hand wash anything. Kaya nga may washing machine para madaling maglaba. Napanguso siya sa sinabi nito. Bukod sa mabait ay napaka-conservative din ito bilang boss. Habang nakakasama niya si Sander ay lalong lumalalim ang paghanga niya rito. Hindi pa tapos magmerienda si Sandra ay nagsimula nang magluto si Sander ng lunch. Naaliw siyang panoorin ng binata. Ang galing mo magluto, Sander. Hindi napigilang puri niya sa lalaki. Namamanghang pinagmasdan niya ang fried chicken na hinango nito sa kawali. Ang husband material naman niya. Sayang at ayaw niyang mag-girlfriend. Anya sa isip. Thank you. Ikaw, marunong ka magluto, Sandra? Oo, marunong naman. Pero mas magaling ka. Hindi ako satisfied sa fried chicken ko eh. Minsan sunog kasi. Pero itong sayo, pwedeng ipantapat sa fried chicken ng Jollibee. Natawa ito. Anong gusto mong sausawan? Gravy? Ketchup? Mang Tomas, meron ka ba nun? Ang kaibigan niyang si Nicole ang nag-introduce sa kanya ng condiment na yon. Yes, meron. Pareho pala tayo na gusto yun. Lumapad ang ngiti niya. Nakakagutom naman kahit kakakain ko lang ng sandwich. Teka, Sander, balikan ko muna yung labada ko para matapos na. Saglit na lang yun. Inalis nito ang suot na apron. Tulungan na kita, Sandra. Ha? Bakit man naman ako tutulungan trabaho ko yun bilang labandera mo? It's okay, para mabilis matapos. At saka baka mamaya mabasa ka na naman ulit. Hindi na siya nakapagprotesta pa. Tinulungan nga siya nitong tapusin ang labahin. Pagkatapos ay saka sila kumain ng lunch. Malasa at ang crunchy ng fried chicken mo, Sander. Sigurado ka bang hindi ka talaga chef? Namamanghang tanong niya. Ngumiti ito. Natutulong talaga ako magluto sa mami ko. May sarsa ka pa sa labi. Dinilaan niya ang sulok ng labi sa sinabi ni Sander. Meron pa, Sandra. Anang binata. Pagkatapos ay naramdaman na lang niya ang daliri nito sa labi niya. Napalunok tuloy siya. Salamat. Ang sarap kasi nitong fried chicken mo. Thank you. Masaya ako na nagugustuhan mo ang mga luto ko. Kahit nga hindi mo na ako bayaran sa paglalaba ko, ayos lang. Kasi masarap naman ang pinapakain mo sa akin. Saka tinulungan mo pa ako kanina. Umiling si Sander. No, that's unacceptable. Siyempre babayaran pa rin kita. Nang hapong yun, nang magpaalam siya sa binata ay muli nga siya nitong inabutan ng 2,000. Subalit sa pagkakataong yun ay nakaisip siya ng paraan para tanggihan yun. Pwedeng saka mo na lang to ibigay sa akin, Sander. Ipunin mo muna sa'yo para hindi ko magastos. Sigurado ka, Sandra? Oo, may pera pa naman ako dito. Pumayag naman ang binata. Muli hinatid siya ni Sander sa kondo ng kaibigan. Dahil mas maaga siya nang uwi ng araw na iyon ay tumambay si Sandra sa coffee shop ng gusali. 1 oras pa ang nakalipas bago dumating si Nicole mula sa trabaho. Nicole, mahal ko na si Sander. Pag-amin ni Sandra sa kaibigan pagdating nila sa unit nito. Oh my goodness, Sandra. 2 beses mo palang ipinagalaba yung tao, in love ka na? Nabiglang tanong ng babae. At least may self-awareness ako. Hindi tulad ng iba na magdedeny pa ng sariling feelings. Saka ikaw ang nagsabi nung una na baka in love ako sa kanya, di ba? Ito na, sigurado na ako at inaamin ko na. Anong plano mo? Aakitin mo? Kinagat niya ang ibabang labi. Sa tingin mo, kaya ko siyang akitin? Bakit hindi? Maganda ka, sexy, single naman siya. At kung normal na lalaki siya, hindi imposibleng maaakit siya sa'yo. So ano, aakitin mo nga. Kasi tuturuan kita ng tips. Naging pilya ang ngiti nito. Bahagya siyang natawa. Saka na, Nicole. Sa ngayon, enjoyin ko muna ang pagkakaibigan namin. Okay lang naman sa akin na patuloy ko siyang ipaglaba. Ramdam niya na habang dumadalas ang pagkikita nila ni Sander, lalo silang nagiging close sa isa't isa. Pagdating ng araw ng Biyernes, niyaya ni Sandra si Nicole sa bar ni Sander. Pumayag ang dalaga dahil ayon dito ay hindi na ito nakapaghintay na makilala ang lalaking nakakuha sa pihikan niyang puso.
Pero teka, anong sasabihin ni Sander kapag nakita ka niya, Sandra? Yung labandera niya may pera na pang bar? Ani Nicole sa kanya habang nasa biyahe sila. Ano ka ba? Hindi naman ako pulubi sa tingin ni Sander. Alam niya na magazine editor ako. Saka sasabihin ko, ililibre mo ko. Bayaran na lang kita mamaya pag uwi natin. Ang galing mong pumaraan pagdating sa lalaking yan, ha? Nakangising wika ng kaibigan. Pumasok sila ni Nicole sa loob. Malayo pa ay natanong na ni Sandra sa bar counter si Sander. Okay, gets ko na kung bakit na-inlove ka agad. Kung wala rin akong boyfriend, mahuhulog ang panty ko sa lalaking yan. Look, braso pa lang ulam na. Bulong ni Nicole. Pabirong inirapan niya ang babae bago sila dumiretso sa bar counter. Sandra, you're here. Nakangiting bati ni Sander. Hi, bossing. Pabirong bati niya bago ipinakilala rito si Nicole. Anong gusto niyong inumin? Drinks on me, ladies. Ani Sander. Hindi, libre to ni Nicole kasi sweldo niya. Sagot niya sa binata na sinang-ayunan naman ng kaibigan. Oo, Sander. Isinama ako ni Sandra ngayon para may taga-libre siya. Ani Nicole na natatawa. Pagkatapos ibigay ni Sander ang mga drinks nila ng kaibigan, ay sandali itong nakipagkwentuhan sa kanila. Subalit nagpaalam din ito para mag-asikaso ng ibang customer. Dahil Biyernes ay maraming tao sa bar. Isang oras ang lumipas ay iniwan siya ni Nicole para mag-CR. Isang lalaki ang lumapit kay Sandra. Hi miss, kanina pa kita napapansin. Hindi lang ako makalapit dahil may kasama ka. I'm Anton, and you are? Anong lalaking tumabi sa kanya. Not interested. Diretsong sagot ni Sandra rito. Sa halip na matinag ay ngumiti pa ang lalaki. Well, nice to meet you, miss not interested. Hindi ako interesado, mister. May boyfriend na ako. Wika pa ni Sandra para itaboy ito. Talaga? Bakit hindi mo kasama? Bago pa siya makasagot ay narinig niya ang pamilyar na boses ni Sander. I'm her boyfriend. Now stop bugging my girlfriend. Kung ayaw mong palabasin kita dito sa bar. I don't care even if you're a regular customer here. Ani Sander na matalim na nakatingin sa lalaking nangungulit kay Sandra. Tila nasindak ang lalaki kay Sander kaya agad itong umalis. Sorry Sandra, nagpakilala na akong boyfriend mo. Napansin ko kasing kinukulit ka niya. Ani Sander sa kanya. Okay lang. Ngiti niya sa minata. Kung alam lang nito na gusto niya ang sinabi nito. But is it true? May boyfriend ka na? Siyempre wala. Sinabi ko lang yun para itaboy yung lalaki. Ang kulit kasi. Bahagyang natawang sagot ni Sandra. Magkaka-boyfriend lang ako kapag pwede ka nang makipag-date. Gusto niyang sabihin, subalit pinigilan niya ang sarili. Ngumiti si Sander. Bago pa ito makapagsalita ay may customer na tumawag dito. Bumalik na rin si Nicole. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sila ng kaibigan kay Sander. 5 araw ang nakalipas, araw ng Miyerkules, ay hindi inaasahan ni Sandra ang maagang pagdating ng buwan ng dalaw niya. Kahit mabigat ang pakiramdam ay pinilit niyang kumilos. Nagpadala na lang siya ng mensahe kay Sander na tanghali na siya makakapunta sa bahay nito. Sorry, nalate ako ng punta dahil may inasikaso pa ako. Wika ni Sandra sa binata pagdating sa bahay nito. It's okay, Sandra. Pwede namang sa ibang araw na lang kung may ginagawa ka pala ngayon. Nito sa kanya. Nandito na ako, papauwiin mo pa ako? Nakalabing tanong niya. Of course not, pero next time kung may inaasikaso ka, pwede mo namang ipagpaliban ng pagpunta. Anyway, nag-lunch ka na? Oo, kumain na ako. Pagkatapos nilang sandaling mag-usap ay dumiretso na siya sa laundry area. Napansin niyang kaunti lamang ang labada ni Sander. Nandito na ba lahat ng labada mo? Bakit ang konti? Tanong niya sa binata nang labasin siya nito. Yes, konti lang ang labada ko ngayon. Nagtataka man ay tumango na lang siya. Are you okay, Sandra? Parang maputla ka. Tanong ni Sander na hindi pa rin umaalis. Ngayon ay pinagmamasdan na siya nito. Okay lang ako, nainitan lang. Ngumiti siya subalit agad na napalis yun ng kumirot ang puso niya. Hindi effective ang ininom niyang gamot. Sandra, sigurado kang okay ka lang? Bago pa makasagot ay lumapit na si Sander at hinawakan siya sa noo. Mainit ka. Wala akong sinat. May period kasi ako kaya medyo mainit ako. Napaawang ang mga labi ng binata. What? Tapos nagpunta ka pa rito? Okay lang naman, Sander. First day pa lang naman. Umiling ang binata. Stop what you're doing. Halika sa loob, magpahinga ka.
Sander, Sandra, come on. putol nito sa seryosong tono. Sa huli ay hindi na siya nagprotesta at nagpatianod na lang sa binata. Ihahanda ko yung guest room. Magpahinga ka muna ron. Ani Sander. Hindi na, dito na lang ako sa sofa. Napangiwi siya nang muling kumirot ang puso niya. Kailangan mo ba ng gamot? Uminom na ako bago pumunta dito. Magpapahinga na lang siguro ako. Bumuntong hininga ito at masuyong hinaplos ang buhok niya. Take all the rest you need. Huwag mo nang intindihin yung labada, okay? I'll take care of it. Pero, Walang pero, Sandra. Stay here and rest, okay? kagat ang labing tumango siya rito. Very good. Tumango ito at bumalik ang ngiti sa muka. Do you want something? May pagkain ka bang gusto? I heard may cravings daw ang mga babae kapag may period. Same sa mga naglilihi. Pwede akong mag-request? Nakangusong wika niya. Masuyo itong humiti. Pwede. Kaya nga nagtanong ako, di ba? May ice cream ka ba sa ref? Anong flavor? Cookies and cream? Sige, bibili ako. May malapit na grocery dito. Ha? Hindi na, Sander. Akala ko lang meron ka. Kung wala, wag na. It's okay, Sandra. Malapit lang naman dito yung grocery. Hindi ako magtatagal. Wala siyang nagawa kundi tumango sa binata. Pag-alis nito ay nagtungo siya ng banyo para magpalit ng napkin. Hindi nga nagtagal ay bumalik si Sander dala ang isang grocery bag. How are you? May pag-aalalang nito nang maupo sa tabi niya. Okay naman ako, Sander. Bakit parang ang dami mong pinamili? Nabigla siya nang bukod sa isang pint ng ice cream ay inilabas nito mula sa bag ang 3 bag ng sanitary pad. Bakit bumili ka ng napkin? Gulat na tanong niya. Hindi ko alam kung may dala ka kaya bumili na ako. Kaso hindi ko rin alam kung anong brand ng gamit mo. Kung may wings o wala. Kaya 3 binili ko. Napaawang ang mga labi niya habang nakatingin kay Sander. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Mali ba yung binili ko? Bago pa niya mapigilan ang sarili ay niyakap na niya ang binata. Thank you, Sander. Nabigla man sa ginawa niya ay agad na gumanti ng yakap ang lalaki. You're welcome, Sandra. Nanatili sila sa ganoong ayos hanggang sa wakas ay matauhan ang dalaga. Nahihiya siyang kumalas. Sorry kung nayakap kita. Natouch lang ako. Hindi ko in-expect na ibibili mo ako ng napkin. Ikaw pa lang ang lalaking gumawa nun sa akin. It was nothing, Sandra. Masuyo ang ngiting sagot nito. Hindi ka nahiyang bumili ng napkin? Nakangusong tanong niya. Bakit naman ako mahihiya? Hindi ko naman nanakawin. Natawa siya habang ini-imagine na nakatayo si Sander sa estante ng mga sanitary napkin. Thank you. May baon naman ako pero gagamitin ko tong binili mo. Kainin mo rin tong ice cream mo. Anito at binuksan yon. Kumain ka rin, hindi ko kayang ubusin to. Okay. Ngumiti ito at tumayo para kumuha ng 2 kutsara. Pagbalik sa sala ay sabay nilang kinain ng ice cream habang nanonood ng TV. Subalit sa halip na sa palabas ay nakay Sander ang atensyon niya. What is it, Sandra? Tanong ni Sander pagkatapos sumubo ng ice cream. Naisip ko lang, ang swerte talaga ng magiging girlfriend mo. Talaga? Umangat ang sulok ng labi nito. Well, magaling ka magluto, plantito ka, marunong sa gawaing bahay, considerate na boss. See? Ang swerte ng babaeng mamahalin mo. Sayang lang hindi ka nakikipag-date. I changed my mind, Sandra. Ha? Sinalubong ng binata ang mga mata niya. I changed my mind. Gusto ko nang makipag-date. Napakurap siya. Paano yung negosyo mo? My bar is already doing good. Besides, I know I will do good and I have great employees under me. So, I don't think babagsak ang bar kapag nakipag-date ako. Bakit nagbago ang isip mo? Masuyong ngumiti si Sander. Well, there's someone I want to date. Sino? Ikaw. Will you go out on a date with me, Sandra? Ako? Hindi makapaniwalang gagad ng dalaga. Masuyong tumango si Sander. I like you, Sandra. I admit the first time I saw you, I was attracted to you. But like I said, I want to focus on my business. And I don't want any distraction right now. So I didn't pursue you. Kaya tumanggi rin ako na i-hire ka sa bar dahil sigurado ako na madidistract mo ako sa gitna ng trabaho. Pero nung nagpumilit kang pumasok na labandera ko,
Hindi na ako nakatanggi dahil gusto rin naman kitang makita lagi. Sinabi ko sa sarili ko, hahayaan ko munang maging magkaibigan tayo. Then saka na kita liligawan. Pero hindi ko na pala kayang maghintay, Sandra. The more I spend time with you, the more that my feelings grow deeper. Baka sa paghihintay ko ng tamang timing, maunahan pa ako ng ibang lalaki. And I don't want that to happen. Hinawakan nito ang pisngi niya at puno ng pagsusumamo ang mga mata. So, will you date me now, Sandra? Kagat ang labing tumango siya rito. Okay, Sander. Let's date. Really? Ang totoo, gusto rin kita. Nag-apply ako ng trabaho sa'yo kasi gusto kong mapalapit sa'yo. At habang nakikilala kita, lalo ako nahuhulog sa'yo. Then from now on, you're mine. Girlfriend na kita. Masuyong sagot nito bago ibinaba ang mga labi sa kanya. Nagsalo sila sa isang halik ng binata. Halos mabaliw si Sandra habang hinahalikan siya ni Sander. Hindi yun ang unang halik niya, subalit yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoon katinding sensasyon at emosyon dahil sa isang halik. From now on, nagbago na ang flavor ng ice cream na paborito ko. Cookies and cream na. Wika ni Sander nang maghiwalay ang mga labi nila. Natawa siya, subalit bago pa siya makasagot ay muli na nitong sinakop ang mga labi niya. Walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Sandra. Hindi siya makapaniwalang nobyo na niya si Sander. Nang gabing yon, gabi na siya inihatid ni Sander sa condo unit ni Nicole. Rest well, baby. Message me kapag may cravings ka, okay? I will send you food. Masuyang wika ni Sander bago siya magpaalam dito. Kinilig siya sa endearment na gamit nito sa kanya. Ano ka ba? May period lang ako. Hindi ako buntis. Natawa ito bago siya hinalikan sa noo. Magpahinga ka mabuti. I'll see you in the next days. Malaki ang ngiti niyang bumaba ng sasakyan nito. Pag-akyat niya sa kondo ni Nicole ay agad niyang sinabi rito ang tungkol sa kanila ni Sander. Kaya naman pala tinanggap kanyang labandera niya kasi type ka rin pala. Ani Nicole na tulad niya ay masaya para sa kanya. Sa sumunod na mga araw, kahit na hindi sila magkita ni Sander, ay magkausap sila ng binata sa cellphone. 2 araw pa ang nakalipas ay nagpasya siyang puntahan ang nobyo sa bar nito. Kakabukas pa lang ng bar kaya konti pa lang ang tao. Naabutan niya nag-aayos ng mga alak si Sander sa counter. Hi! Bati niya sa nobyo na halatang nasorpresa sa pagdating niya. Baby, wala kang sinabing pupunta ka. Ani Sander na agad na huminto sa ginagawa at lumapit sa kanya. Napapikit siya nang yakapin siya nito at halikan sa tuktok ng ulo. Gusto lang kitang i-surprise. Nangingiting sagot niya. Thank you. Miss kita agad. I missed you too. Pag-amin niya rito. Gusto mong umakyat sa office ko? Anito nang pakawalan siya. Dito na lang, gusto kitang panooring magtimpla ng alak. Talaga? Oo, balikan na sa counter, igawa mo ako ng margarita. Ang hot mo lalo kapag nagmimix ng alak. Hindi niya napigilang sabihin. Well, nobyo naman na niya si Sander kaya ayos lang nasabihin dito ang mga bagay na yon. Don't tell me, pinagnanasahan ako ng girlfriend ko. Nanunuksong tanong nito. Nagsimula itong magtimpla ng alak. Kung alam mo lang, munti ko nang nakawin yung isang boxers mo. Natawa ito at inilapag sa harap niya ang cocktail drink. Here, that's all you have for tonight, baby. Really? Akala ko pa naman dahil girlfriend mo na ako, unlimited na ang alak ko dito sa bar mo. Pabirong wika niya. Sa iba na lang kita lalasingin, hindi sa alak. Pilyong sagot ni Sander na ikinainit ng mga pisngi ng dalaga. Isa pang natuklasan ni Sandra sa nobyo ay magaling itong humalik. Tuwing hinahalikan siya ni Sander ay nawawala siya sa ulirat. Isang oras ang lumipas ay dumami na ang tao sa bar. Hindi ka ba nabobore dito sa counter, Sandra? Tanong ni Sander. Umiling siya. Kahit buong magdamag kitang panoorin, ayos lang sa akin. Natawa si Sander bago pinisil ang kanyang ilong. You're so cute. But we'll leave later. Hintayin ko lang si Eman. Anito na ang tinutukoy ay ang empleyado nito. Habang nagtitimpla ng alak ang binata para sa isang customer ay isang babae ang naupo sa tabi ni Sandra. Isang piña colada please. Pakisama na rin yung number mo, Mr. Bartender. Malanding wika ng babae kay Sander. Nagpanting ang tenga ni Sandra sa sinabi ng babae, lalo na nang makita niyang halos luwa na ang dibdib nito sa suot na damit. I'm sorry, miss. I can't give you my number.
I don't flirt with customers. And my girlfriend is just here with us. Polite na sagot ni Sander. Sa halip na mahiya ay bumaling pa kay Sandra ang babae at nagtaas ng kilay. And what is your girlfriend doing here? Binabantayan ka? Lumaki si Sandra na may class, subalit sa pagkakataong yon ay hindi niya napigilang hindi magtaas ng kilay sa babae. Oo, binabantayan ko ang boyfriend ko sa mga ahas na tulad mo, miss. Matalim siyang inirapan ng babae bago tumalikod. Pagbaling ni Sandra sa counter ay wala na roon si Sander. Sa isang iglap ay nasa tabi na niya ang nobyo. Come on, let's get inside my office. Doon tayo para walang istorbo. Nito sa kanya. Yung trabaho mo. My employees can handle the bar. Bali walang sagot nito bago siya igiya sa opisina nito na nasa ikalawang palapag ng bar. Sorry, hindi ko napigilang magtaray sa customer mo. Kagat ang labing wika niya sa nobyo. It's fine, baby. Naupo ito sa sofa bago siya hinila pa upo sa kandungan nito. Nakangosong humarap siya rito. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Ang cute mo nga magselos. Hindi ko alam na selosa pala ang baby ko. Hindi ko rin alam na selosa pala ako. Bakit kasi ang gwapo mo? Ang dami tuloy nagkaka-interes sa'yo. Don't worry. Sa isang babae lang naman ako may interes. Kanino naman? Kanino pa ba? E di sa girlfriend kong maganda at selosa. Nangingiting inikot niya ang mata. Sa Wednesday, punta ulit ako sa bahay mo para maglaba. Pupunta ka pero hindi para maglaba. Hindi na ako maglalaba? Pwede naman, pero dalawa tayo maglalaba. Sagot nito bago sinakop ang mga labi niya. Ilang oras silang nanatili sa opisina nito bago siya ihatid ni Sander pauwi sa kondo ni Nicole. 2 araw ang nakalipas ay nagtungo siya sa bahay ng nobyo. Tulad ng sinabi ni Sander, tinulungan siya nitong maglaba. Ayaw pa nga nitong palabahan sa kanya ang damit nito sabalit mapilit lang siya. Habang nakasalang ang labada sa washing machine ay hinalikan siya ng nobyo. Sarap palang maglaba kapag ganito. Wika ni Sandra nang pakawalan nito ang mga labi niya. Ang sarap mong panooring maglaba. You look hot especially with your messy hair. Namumungay ang mga matang wika ng binata. Ikaw kaya siguro sinisilip mo ko kapag naglalaba ako, no? Tukso niya. Natawa lang si Sander bago siya muling halikan. Pagkatapos nilang maglaba ay kumain sila ng lunch sa sala nito. Sa pagkakataong yon, nagpa-deliver lang si Sander ng pagkain. Mamaya na tayong magluto. Nito nang ipaglagay siya ng pasta sa plato. Tayo? Nakangiting nag-angat ito ng kilay. Well, tinulungan kitang maglaba. Tulungan mo rin ako magluto mamaya, baby. Sige, turuan mo ako magprito ng manok. Sang-ayon naman niya. Nang hapong yon, bago sila magluto ng hapunan, ay nagtungo muna sila sa hardin para diligan ang mga alagang halaman ng nobyo. Nadiligan mo na yung mga halaman mo. Ako, kailan mo didiligan? Pabirong tanong ni Sandra kay Sander. Sandra? Nakaawang ang mga labing saway nito. Natawa ang dalaga. Kung makareact ka naman, parang hindi mo inabuso yung lips ko kanina. Hinawakan nito ang bewang niya. Don't joke about that, baka totohanin ko. Humuso siya. Parang halaman din naman ang relasyon. Kailangan diligan lagi para maging healthy. Kapag hindi diniligan, syempre malalanta. Hindi pa tayo pwedeng magdiligan. Saka na kapag naipakilala na kita kay lolo. Ipapakilala mo ka sa lolo mo? Masuyo itong umiti. Of course, baby. Kailangan ko ring makilala ang parents mo. Ipapakilala mo naman ako sa kanila, hindi ba? Oo naman. Mabilis na sagot niya. Sa sinabing yun ni Sander ay naalala niya na hindi pa alam ng nobyo ang totoong estado ng buhay niya. Humahanap pa siya ng tamang tiyempo sa gagawing pagtatapat sa binata dahil nag-aalala siya na baka magalit ito na naglihim siya rito. Good baby. Kasi hihingi ako ng consent sa parents mo para madiligan kita. Nakangising sagot ni Sander. Muli siyang natawa. Ewan ko sa'yo. Isang halik ang isinagot nito sa kanya na buong puso naman niyang tinugon. Hanggang sa pagluluto ng hapunan ay nagkukulitan sila at naglalambingan ni Sander. 9:00 ng gabi nang umalis sila sa bahay ng nobyo. Ihahatid siya nito bago ito dumiretso sa bar. Hindi mo ako paaakitin sa kondo mo? Tanong ni Sander nang ihinto nito ang sasakyan sa gusali ng condo tower. Next time na lang, baby.
kapag naipakilala na kita kina Mommy. Next month uuwi sila dito sa Manila. Sagot niya. Doon na rin niya balak ipagtapat sa binata ang tungkol sa estado ng buhay niya. Akala niya ay magtatanong pa si Sander, subalit sa huli ay ngumiti lang ito bago siya hinalikan sa noo. Okay, I look forward to meeting your parents. Masuyong wika nito. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidla ng kasiyahan ni Sandra. Madalas silang magkasama ni Sander. Kung wala sila sa bahay nito ay nasa labas sila. Habang lumilipas ang mga araw at nakikilala pa nila ni Sander ang isa't isa, ay lalong lumalalim ang nararamdaman ni Sandra para sa binata. At ganoon din ito sa kanya. I love you, Sandra. Masuyong deklara ni Sander habang hawak ang kamay niya. Nang gabing yon, magkasama sila ng nobyo sa isang romantikong restaurant. Mahal mo na ako? Hindi makapaniwalang wika ni Sandra. Hindi pa ba halata yung nararamdaman ko sa'yo? Mahal kita, Sandra. Bakit parang gulat na gulat ka? Ngayon mo lang kasi sinabi yan. I'm already in love with you. Mahal kita, Sandra. Habang tumatagal, mas lalo pa ako nahuhulog sa'yo. Masuyong ngumiti siya sa lalaki. Mahal din kita, Sander. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Pwede ko bang isayaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko? Tinanggap niya ang kamay nito. Nagtungo sila sa gitnang bahagi ng restaurant kung saan may mga pares na nagsasayaw. Isinayaw siya ni Sander sa saliw ng malamyos ng tugtog ng piano. Ang ganda-ganda mo. Puri nito sa kanya. Ngumiti ang dalaga. Ikaw rin, ang gwapo mo lalo ngayon sa suot mong dress shirt. Pero favorite ko pa rin kapag naka-t-shirt ka lang. Bakit naman? Kasi kita yung braso mo. Pilya siyang ngumiti. Mas favorite ko pala kapag nakasado ka. Miss ko na tuloy makita kong mag-push up. Sana sinabi mo para lagi ako mag-push up sa harap mo. Talaga? Of course. Anything for my baby. Sagot nito na lalong ikinabaliw ng puso niya. Sa sumunod na araw ay naging mas madalas ang pagkikita nila ni Sander. Hindi namamalaya ni Sandra ang paglipas ng mga araw kapag kasama niya ang nobyo. Araw ng Sabado, nasa mall sina Sandra kasama ang nobyo dahil nagkasundo silang manood ng sine. Pagkatapos mag-date sa sinehan ay kumain sila sa paborito nitong restaurant. Saan mo gustong mag-date sa susunod, baby? Sa amusement park? Masuyong tanong ni Sander pagdating nila sa basement parking ng mall. Nakaakbay sa kanya ang nobyo habang naglalakad sila patungo sa kotse nito. Amusement park? Para naman tayong bata niyan? Natatawang komento niya. Well, baby naman kita, Sandra. Kainis, ang lakas mo magpakilig ah. Talaga? Pakis nga ako sa baby ko. Ani Sander at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti na lang siya sa kaswitan ng nobyo. Subalit na wala ang ngiti niya nang marinig ang isang pamilyar na boses. Sandra, iha! Bumaling si Sandra sa pinanggalingan ng tinig. Namutla ang mukha niya nung tumambad sa kanya ang inang si Serena Buenavista. Nakaawang ang mga labi nito habang eleganteng naglalakad palapit sa kanila ni Sander. Sa likod nito ay ang driver nila. Ma'am, anong ginagawa mo dito? Akala ko next year pa ang balik niyo ni Dad. Well, napaaga ang uwi namin dahil inimbitahan ako ng Tito Sonia mo sa opening ng jewelry shop niya dito sa Aura. I can't miss it, iha. Bumaling ito kay Sander. Who is this young man, Sandra? Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. I'm Alexander Serrano, ma'am. Call me Sander, please. Magalang napakilala ni Sander sa ginang. Ngumiti ang ina niya sa kanyang nobyo. I hope boyfriend ka nga ng anak ko, considering na nahuli ko kayong naglalambingan dito sa parking lot. Ma'am, boyfriend ko si Sander. Kumpirma ni Sandra sa ina. Lumiwanag ang mukha ng ina. Are you free tonight, iho? I'm inviting you and Sandra to join us for dinner at home. Kailangan ka makilala ng daddy ni Sandra. Sure, ma'am. Sandra and I are free tonight. We will be going. Teka, ma'am, may trabaho si Sander. Kagat ang labing sagot naman ni Sandra sa ina. Hindi ako pupunta sa bar tonight, baby. Baling sa kanya ng nobyo. What is it, Sandra? Ayaw mo bang ipakilala sa daddy mo ang boyfriend mo? Napalunok siya. Of course not, ma'am. Sige, pupunta kami ni Sander mamaya. Good. I will be expecting you too. Anyway, I'll go ahead. Hinihintay na ako ng daddy mo sa opisina ng kuya mo. Iaatin na po namin kayo ni Sandra sa sasakyan, ma'am. Uwi ka ni Sander sa kanyang ina.
Magiliw nang ngumiti ang ina kay Sander. Magkausap ang dalawa habang naglalakad, samantalang si Sandra ay tahimik sa tabi ng nobyo. Ilang sandali pa ay huminto sila sa mamahaling SUV na dala ng kanyang ina. Sa presyo ng kotse na yon at maging sa ayos ng ina, alam niyang imposibleng hindi magtaka si Sander. Nang makaalis ang ina niya ay hinarap si Sandra ng nobyo. Alam ko na kung kanino ka nagmana, baby. Ang ganda ng mami mo. Mukha lang kayong magkapatid. Salamat. Dahil sa kabang nararamdaman ay hindi niya magawang humiti sa nobyo. Masuyong hinawakan ni Sander ang mukha niya. Are you okay, Sandra? You look weird. Ayaw mo ba akong ipakilala sa parents mo? Hindi naman sa ganun, Sander. May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Kailangan nating mag-usap. Hindi lang niya ito patungo sa kotse nito. What is it that you want to tell me, Sandra? Tanong ni Sander nang mapag-isa sila sa sasakyan ng nobyo. Humugot siya ng malalim na hininga at hinarap ang nobyo. Siguro nagtataka ka kung bakit may kasamang driver si Mommy. Kung bakit latest Range Rover yung sasakyan niya. Kung bakit Chanel ang bag niya. Bakit nga ba? Bahagyang nakangusong tanong ni Sander. May hindi ako sinasabi sa'yo, Sander. Ang totoo, mayaman ang pamilya ko. Both of my parents are rich. Yung daddy ko isang hotelier. Si Mommy naman, she's a Buena Vista. And the Buena Vistas have different businesses across the country. Lumanok siya bago nagpatuloy. Ang totoo, nagpanggap akong gipit sa pera at pumasok na labandera mo para mapalapit sa'yo. Kagat ang labing sinalubog niya ang mga mata ni Sander. Inaasahan na niya ang magkahalong galit at gulat sa mukha nito. Subalit nakaangat lang ang sulok ng mga labi nito habang nakatingin sa kanya. I know, Sandra. Matagal ko nang alam. Nalaglag ang panga niya. What? Kailan mo nalaman? Nung nag-usap tayo tungkol sa halaman. You told me your mother owned the same variety of plant you saw in my garden. Alam mo ba kung gaano kamahal ang halamang yun, baby? One plant alone can cost more than 100,000 pesos. Kaya naman nagduda ako sa pagkatao mo. I looked you up and that's when I found out you belong to the Buena Vista clan. Napasinghap siya. My God, Sander, ang tagal mo na palang alam. Bakit hindi mo ako kinumpronta? Hinihintay ko kasi nasabihin mo sa akin. Kinagat niya ang ibabang labi. I'm sorry. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil natakot ako na baka magalit ka. I'm not mad, Sandra. I was flattered. Imagine, nag-apply kang labandera para mapalapit sa akin. Lumuwang ang ngiti nito. Pakiramdam ko, ang gwapo-gwapo ko. Napangiti rin siya. Wala eh. Ang lakas ng tama ko sa'yo. First time ko yung ginawa para sa isang lalaki. Hinawakan nito ang isang kamay niya. I'm sorry kung nahirapan kang maglaba, Sandra. Hindi naman ako nahirapan. Totoo yung sinabi ko na marunong ako maglaba, no? Saka automatic naman yung washing machine mo. Kinailangan ko lang magpamasahe noong unang araw kasi nangalay ako. Bumalik ang kamay nito sa mukha niya. I love you so much, Sandra Marta Buenavista Samaniego. Mahal din kita, Alexander James Serrano. Buong pusong sagot niya bago pinaglapit ang mga labi nila. Nang gabing yon, magkasama silang nagtungo sa bahay ng mga magulang niya. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng pamilya mo kapag nalaman nila na ginawa kitang labandera? May pag-aalalang tanong ni Sander. Masuyo siyang ngumiti sa nobyo. Gusto kita, kaya magugustuhan ka rin nila. Saka ako naman ang nagpumilit na maging labandera mo. Bukod sa mga magulang niya ay naroon din ang kapatid ni Sandra na si Gideon at ang asawa nitong si Gianna. Buong pusong tinanggap ng pamilya niya si Sander. Gayun din na buong angkan ng Buena Vista nang ipakilala niya sa mga ito ang nobyo. Dinala rin siya ni Sander sa mansyon ng abuelo nito at ipinakilala sa matanda. Malugod siyang tinanggap ng Don bilang nobya ng apo nito. Tinanggap na rin ng matanda na walang interes si Sander na maging CEO ng kumpanya nito. Sa halip na bumalik sa trabaho ay itinuloy ni Sandra ang pagtatayo ng sariling negosyo kasama ang pinsan. Lalo namang lumago ang bar business ni Sander. 3 buwan ang nakalipas, nag-propose sa kanya si Sander. Ginawa yun ng binata sa bar na pag-aari nito kung saan sila unang nagkakilala. Ipinasara nito ang bar sa espesyal na araw na yun. Pagkatapos ng 2 buwang pagpaplano ng kanilang kasal ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Sandra at Sander. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, sa wakas ay diniligan siya nito. Araw-araw mo na akong kailangan diligan nito. Kung hindi, malalanta ako.
Pabirong wika ni Sandra sa asawa habang magkatabi sila sa malaking kama. Kahit 3 beses pa sa isang araw, asawa ko. Pilyong sagot ni Sander na ikinatawa niya. Oy, baka naman malunod na ako noon. 1 beses na dilig lang naman. Napahalakhak ito. I love you, mister. Mahal na mahal din kita, misis. Masuyong sagot nito bago inilapit ang mukha sa kanya. Come on, diligan na ulit kita para makarami tayo. Natawa siya bago muling naglapat ang mga labi nila ng lalaking minamahal. 2 buwan nang nakalipas ay nagbunga ang araw-araw na pagdidilig kay Sandra ng asawa. At bago dumating ang unang anibersaryo ng kanilang kasal, isinilang ni Sandra ang unang anak nila ni Sander. People do crazy things for love. Napatunayan ni Sandra na totoo yon dahil sinong mag-aakala na magagawa ng isang bilyonaryang tulad niya na pumasok na labandera para lang makalapit sa lalaking minamahal. Subalit kailanman ay hindi niya pinagsisisihan ang ginawa dahil matagumpay na napa sa kanya ang lalaking minamahal at ngayon ay masaya silang nagsasama kasama ang binuong pamilya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.